I understand kung para yun sa business niya. Sana sinabi niya man lang para may ideya ako. Pero sino ba naman ako para magreklamo? Akala ko hindi ka galit sa akin. Bulong ko. Naisip ko na baka kaya hindi niya sinabi dahil galit siya sa akin. Naramdaman ko na lang pag-upo niya sa harapan ko, kasabay ng paghawak niya ng baba ko, tinarap ang mukha ko sa kanya. Tinignan niya ako ng diretso sa mata. I am leaving for business, not because I am mad at you. It is an urgent matter kaya ngayon ko lang nasabi sa'yo. I just received the news about this last night. Sinserong sagot nito. Ewan ko pero napanatag ang loob ko dahil doon. I'm, I'm sorry for overreacting. Ani ko na kinatawa niya ng mahina. It's okay. I'm happy to see na ayaw mo kong umalis. It's about last night. Thank you for cooking for me. Let's eat all the leftovers later. Nakangiti ang usal nito na kinatango ko. Napangiti ako. At least nakita niya na nag-effort ako. For now, I need you to come with me. Anito na kinakunot ng noo ko. Saan? Tanong ko. Tumingin naman siya sa wristwatch niya at humarap sa akin. I still have 9 hours before my flight. I will train you. Sabi nito na kinakunot ng noo ko. Train? Saan? Tanong ko pa. How to fight and use a gun. Sagot nito. How to fight? Bakit kailangan ko matutuhan yon? Stop overthinking. Kailan mo yan para sa pagtatanggol ng sarili mo. I cannot protect you for a while. That's why I need you to protect yourself. Mahabang litanya nito. Mahabang paliwanagan pa bago ko pumayag. Ayoko kasi talagang humawak ng baril kasi baril ang pumatay sa pamilya ko. Pumunta kami dun sa lumang building kung saan dinala si Vince dati. Pumasok kami sa isang room na punong-puno ng mga baril, bomba at iba pa. You'll be fine with me. Bulong nito sa akin na makitang nakatitig ako sa mga kagamitang iyon. Isang ngiti lang ang binigay ko sa kanya. Kinakabahan ako. Doon kami sa mga handgun kasi first timer pa lamang ako. Ito ay pistol, revolver at wala akong matandaan sa mga sinasabi niya. Pagkatapos niyang i-discuss sa akin ng mga use ng mga barel, pinahawak niya sa akin yung pistol. Nanginginig-nginig pa ako nung una kaya pumesa siya sa likod ko. Giniyang kamay ko sa tamang posisyon kung paano humawak ng baril. Itinutok niya doon sa target na malayo sa amin. Don't be nervous. You need to focus on your target then pull the trigger. Bulong niya bago kalabitin ang gatilyo na kinaputok nito. Napapikit pa ako dahil pagputok ng baril. Halos mabingi ako kahit nakasuot naman ako ng protection sa tenga. Bullseye, sabi nito. Tumingin ako doon at sa target at wow, sa gitna talaga yung tumama. Now it's your turn. Saad nito at saka bumitaw sa pagkakayakap at umupo sa tabi ko. Pinagmamasdan niya ako ng alangan sa ginagawa. Relax your hands. Payo nito na makitang nanginginig ako. Sinubukan ko naman ang sinabi niya. I tried to relax. Huwag mong masyadong iunat ang braso mo. Giniya ko na ang kamay ko at isinunod ng mga turo niya. Mag-focus ka sa target mo. Diretso antayin ko dun sa target bago huminga ng malalim. Pagkatapos ay hilahin ang gatilyo. Ginawa ko naman. Napapikit muli ako nang ako na mismong kumalabit doon. Tumama siya sa baba, pero at least tumama. Not bad for a first-timer. Nakangiti nitong Saad na kinangiti ko rin. Binaba ko na yung baril dahil baka biglang pumutok iyon. Nakakabingi naman. Reklamo ko. May kinuha naman si Eros sa kung ano ba yon saka nilagay doon sa baril. Ano yan? Tanong ko. Silencer. Babawasan itong tunog ng paparating on your gun. Madali lang din natapos ang practice namin at nag-enjoy ako sa totoo lang. Alam ko kasing ginagawa niya to para sa akin, para maprotektan kong sarili ko. Di ko alam kung bakit ginagawa niya to pero masaya akong ganito siya. Nakakalungkot lang na mawawala siya ng 5 araw. Pagkatapos nun, kumain na kami. I need to go. Paalam niya nang sumapit ang oras. Kailangan niya nang umalis at malilate siya sa flight niya. Ingat ka doon, paalam ko. I will. You too. Take care of yourself and please don't hang out or talk with that friend of yours. Malamig nitong sabi. Hindi ba si Vince yun? Ngumiti na lamang ako sa kanya. Hindi ko gustong mangako sa kanya. Mag-iingat ka. Paalam ko ulit. I will surely miss you. Bulong nito bago humalik sa noo ko na ikinalaki ng mga mata ko. Aalis na ako. Ani pa nito bago tumalikod sa akin. Nanatili ako nakatingin sa papaalis niyang likod at sa dibdib ko na punong-puno ng kaba. POV na ikatlong tao. Henderson is flying to Sweden for business matters, boss.
Sabi ng dalaga sa matandang lalaking nakaupo sa harapan. Nilaro-laro niya ang wine na nakalagay sa wine glass. Tahimik lang ako nakikinig sa tatlo habang masaya sila nagkukwentuhan. Ma'am, saan po ba tayo dadaan? Tanong ni Jeremy sa akin habang nag-drive. Katabi niya naman si Anthony at katabi ko naman dito sa likod si Brian. Sila kasi ang mag-added sa akin sa university at magbabantay sa akin kahit kaya ko naman ng sarili ko. Try mo kaya sa dagat dumaan? Pamimiloso po ng katabi niya na si Anthony na mahina akong ikinatawa. Gago, hindi ka ang kausap ko. Ma'am nga eh. Ma'am nga, di ba? Ma'am ka ba? Balik na Jeremy sa kanya. Pinapanood lang namin sila ni Brian magbangayan sa harapan namin na para mga bata. May side pala silang ganito? Ang cute lang. Sinasagot ko lang ang nonsense mong tanong, ani Anthony. Hindi ako makapaniwala mga tauhan sila ni Eros. Ang kukulit nila. Hindi nonsense ang tanong ko, pangit, ani Jeremy. Gwapo ko. Pagmamayabang ni Anthony bago nagpogi sign. Napapangiti na lang ako sa kakulitan nila. Sira ulo. Kanina naman ang galing na gwapo ka. Kunwari nandidiri ng saan ni Jeremy. Sa lahat ng taong nakakasalubong ko, preskong ani Anthony. Sure ka ba sa mga taong nakakasalubong mo? May tsonggo rin minsan, syempre, kapag nakakasalubong kita. Mapang-asar pa, nasagot ni Anthony. Tsonggo? Pagkatapos kitang ilibre kanina, tatawagin mo akong tsonggo? You ungrateful bastard? Kunwaring nagtatampong sabi ni Jeremy. Natatawa talaga ako sa kanila. Hindi ko alam ganito pala sila kakulit. Kung titingnan kasi parang silang si Eros kung kumilos dati. Binibiro ka lang naman eh. Gwapo na tayong parehas. Sige. Tumahimik nga kayong dalawa. Hindi ka pa na kontento, Brian, na tahimik lang kanina sa tabi ko. Kaya binaliwan niya na ang dalawa. Lumingon naman si Anthony sa pwesto namin. Kung maka-shut up ka naman dyan, nakangusong sabi ni Anthony. You're too loud. You look like a couple flirting with each other. Masungit na sabi pa nito na mahina akong kinatawa. Hoy, nagsiselos yung si Brian. Natatawang sabi ni Jeremy. Gago. Pagbabanta pa ng katabi. Palipat-lipat ang tingin ko sa kanila. Kahit papaano nalilibang din ako dahil sa kanila. Nasa Sweden na kaya si Eros? Wala pa kasi siyang tawag. Totoo ba yan, baby? Nagsiselos ka sa amin? Huwag kang mag-alala, sa'yo lang ako. Mwah! At talagang umakto pang humalik sa hangin si Anthony. Gago mo, ang baboy mo. Nakakapangilabot ka. Nakangawing sabi pa ni Brian. Impit lang akong tumatawa dahil sa mga pagbibiroan nila, kaya agad silang napatingin sa akin. Kasama pa rin natin si ma'am, nakalimutan ko. Bulong pa ni Anthony, tsaka napapakamot sa ulo niya. Pagpasensya niyo na po sila, ma'am. Nahihiyang usal ni Brian na ikinailing ko. Okay lang, sakit yung tignan tatlo. Nakangis na yung usal ko na ikinaiwas ang tingin nila. Mukhang nahiya sila sa sinabi dahil naging tahimik sila. Mabilis din naman kaming nakarating sa university. So it means wala si Sir Eros sa birthday mo? Tanong ni Steph habang nakapo kami dito sa loob ng room. Yeah, mababa ang boses na saad ko. So, pwede na siguro tayong lahat umattend sa birthday ni Nat? Tanong pa ni Claire. Lamingan naman kami sa kinaroonan ni Nat na tahimik lang nakaupo sa pesto niya habang nagbabasa. Ewan ko, magpapaalam pa ako kay Eros. Sagot ko sa kanila. Di naman ako pwedeng umalis na lang ng paalam. Buti na lang nga't di parang bundat sa na Jeremy na nakasunod sa akin. Komportable akong gumalaw. Bakit kailangan mong humingi ng permiso? Napalingon ulit kami sa peso ni Nat nang magsalita siya. Humarap naman to sa akin at gumiti sa amin. Dalawang upuan lang ang distansya namin sa kanya kaya't siguro narinig niya ang pinag-uusapan namin. Well, just going to a party lang naman eh. Since wala naman ang asawa mo, wala din sigurong rason para hindi ka pumunta, di ba? Nakangiti nitong sabi. Unless ayaw mo talagang pumunta, dagdag pa nito. Ewan ko pero bigla akong kinabahan sa mga ngiti niya. Ayaw ka namang maging lewd at isipin niya na ayaw ko talagang pumunta sa party niya. Kaya bumuntong hininga ako at humarap sa kanya. Sige na, titingnan ko. Alanganin akong umiti sa kanya. Huwag mong isipin yung asawa mo. Ano ka ba? It's your day naman. Tsaka wala naman siya kaya hindi ka niya makikita. And besides, magpa-party lang naman tayo eh. Nakangising usal nito na kinatango ko na lamang. Bakit ba gustong gusto kong isama ni Nat sa birthday niya? O baka naman nag-overthink lamang ako. Friends, pupunta naman kayo, di ba?
Nabaling sa dalawa ang tingin niya. Yes, basta ba may pagkain? Masiglang sabi ni Claire. Katakawan talaga na isang to eh. Ngumiti naman si Nat sa sinabi ni Claire. Of course, marami Claire. There's a lot of delicious food doon and I want to introduce you rin sa family ko dahil kailang talaga makakonsider ko, nakaklose ko rito. How about you, Steph? Baling niya kay Steph. Nag-aalangan pa na sumagot si Steph. Sige, pupunta ako. Sagot nito. Great! Masayang ani Nat na kinatingin sa akin ni Steph. Nabaling naman ang atensyon namin nang may kumatok sa pinto. Excuse daw po kay Nat. Sabi nito. Nabaling ang atensyon namin kay Nat na tumango lamang sa akin. Tumango lang din si Nat. Why? Tanong nito doon sa isang estudyante. Pinapatawag po kayo sa faculty. Sagot nito. Okay, pupunta na ako. Sagot ni Nat saka humarap sa akin. Sandra, samahan mo naman ako eh. Medyo hindi ko pa kasi kabisadong pasikot-sikot dito. Pakiusap niya. Nabigla naman ako dahil doon. Sasamahan ko ba siya? Ang harsh naman kung hindi ako kaya umuo na ako. Nagpaalam lamang kami sa dalawa. Tahimik kaming naglalakad ng sabay ni Nat. Wala masyadong estudyante. Dito sa floor na to kasi mga faculty ng lahat ng nandito. So, kamusta si Eros? Napatingin ako sa kanya nang basagin niyang katahimikan. Nagulat pa ako nang tawagin niya si Eros sa pangalan niya na para bang magkakilala sila. Ayos naman, sagot ko. Hindi na ako nagtanong pa kung bakit ganun niya akong tawagin si Eros. Is he happy? Seryoso yung tanong na kinakabog ng dibdib ko bago bumaling sa kanya. Hindi ko mabasang mukha niya. Ha? Siguro, sagot ko. Blankang mukha naman siyang tumingin sa akin kaya mas kinabahan ako. She looks familiar talaga. Para nagkita na kami pero hindi ko alam kung saan o kailan. Don't hurt him like what you did before. Punong-puno ng di mabasang emosyon ang mukha nito na ikinaawang ng bibig ko. What do you mean? Tanong ko. I hurt him before? Kailan at paano ko siya nasaktan? All of a sudden, nagbago ekspresyon ng mukha niya. Wala. Don't mind me. Mauna ka na sa faculty at sabihin mo kay prof, may kukunin lamang ako, ha? Mabilis lang. Anito na makabawi siya. Teka, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang tumakbo siya. She's odd. Parang may something sa kanya na nagbibigay sa akin ng kakaibang feeling. Lalakad na sana ako na may mapansin akong itim na papel sa sahig. Masayang buhay kasamang iyong pinakamamahal na asawa? Ito ay magtatagal. Mag-ingat. Ang panaginip na sa lahat ng dako. Kumabog ang dibdib ko dahil sa mensaheng iyon at nawala ng kulay ang mukha ko. Pamilyar ang papel na iyon. Ito rin ang klase ng papel na nakita ko sa locker ko. Bumaling ang tingin ko sa lugar ko saan pumunta si Nat. Maaring ito ay, Ma'am Sandra! Isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa paligid. Kasunod ng pagbagsak ko sa sahig dahil sa pagtulak sa akin ng isang tao. Kasabay ng pagbagsak namin ang pagrinig ko ng pagbasag na parang glass container sa sahig. Napanguwi ako sa sakit ng likod. Ayos lang po ba kayo, Ma'am Sandra? Alalang tanong ni Jeremy. Siya pala ang tumulak sa akin ng muntik nang may mahulog mula sa itaas. Tinulungan niya naman akong tumayo. Ayos lang, salamat. Nakangawing usal ko. Ikaw ayos ka lang ba? Ano bang nangyari? Naputo nang sasabihin ko nang dumating sina Anthony na nag-aalala din sa pwesto namin. Ayos lang ba kayo, Asido? Pasigaw na sabi ni Brian nang lumapit siya sa amin. Bumaling kami sa pinagbagsakan ng container at halos matumba ako dahil sa panalambot ng mga paa ko at napahawak pa ako sa bibig ko. Buti na lang naalalayan ako ni Jeremy. Umuusok yung liquid na nakalagay doon sa basag ni glass container. Lumakas naman ang kabog ng dibdib ko. Muntik na ako masabuyan ng asido. Kung hindi pala ako tinulak ni Jeremy, baka sa akin na bumagsak to. At hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Sinong may gawa nito? Sinong may gawa niyan? Nanlalambot kong tanong. Hindi pa po namin alam, ma'am. But ICE is now after the suspect. May napansin po kasi kaming lalaking pumasok kanina habang nasa parking lot kami. Kaya hinahinala po kaya sinundan namin hanggang umakyat sa second floor. Kaya hindi na namin sinundan. Nag-decide na lang po kami i-check kayo and this happens. Paliwanag ni Jeremy. Di pa rin talaga mawala ang kaba sa dibdib ko. I almost die? What's happening here? Tanong ng prof namin sa FISIB at isa-isa na nga nagsilapitan ang mga prof at may mga ilan-ilan pang estudyante na rin. Pero ako, nanatili ako nakatulala.
Sinong gagawa nun? Ako ba talagang tinatarget nila or aksidente lang? Oh my gosh, Sandra! What happened? Are you okay? Tumakbo naman palapit sa akin si Nat. Tiningnan ko lamang siya. Naalala ko kasi yung papel na napulot ko ngayon lang at yung container ng asido na muntik nang mahulog sa akin. May kinalaman kaya siya? Okay lang ako. Usal ko habang ipinapaliwanag ni Bayan sa mga professor ang nangyari. Dumadami na rin ang mga estudyante na nakikiasyoso. I think Ma'am Sandra needs to rest. Miss, Ana Jeremy na nakalalay pa rin sa akin. Tumingin naman si Nat kay Jeremy at tumingin. You're right. She must have been nervous and scared na muntik na siyang matapunan ng asido. Sagot nito. Giniya lang ako ni Jeremy paalis doon. Nagpaiwan si na Brian doon at nagtawag pa na ibang mga tauhan nila. Pinayagan naman kaming umuwi dahil iimbestigahan ang nangyari kanina. Ilang mga text at calls din ang natanggap ko mula sa friends ko. Tinatanong kung okay lang ba ako. Hindi talaga matanggal sa isip ko si Nat. Jeremy? Pagtawag ko kay Jeremy nang nagda-drive pa uwi. Pagkatapos, can you do me a favor? Nahihiyang tanong ko na kinatango niya. Anything, ma'am? Sagot niya. Get information about Natalie. Seryoso kong sabi. I want to know her more. Binabagabag ako, di ako matahimik hanggat di ko siya lubusang kinala. Ayoko mag-isip na masama sa kanya. That's why I need to do this. Kikilalanin ko siya at kung talaga bang pamilyar lang siya sa akin. Areglado po, ma'am. Sagot niya na kinatango ko. Natalie, sino ka ba talaga? Kakampi ka ba o kaaway? Sana nandito si Eros. Madilim ang paligid at tayong ilaw lang dito sa silid na ito ang nagsisilbi naming ilaw. Hindi ka talaga magsasalita? Nakakatakot at tanong ni Jeremy habang diretsyon tingin sa isang lalaki. Maging ako'y natatakot sa mga titig nila. Ipuputok ko sa ulo mo to kapag di ka sumagot. Pagbabanta ni Brian. Nandito kami sa lumang building. Kasama rin namin dito yung lalaking suspect dun sa muntikang pagkahulog ng asido sa akin kahapon. Nakatali siya at bugbog sarado. Sa tansya ko kasing edad ko lamang siya. Naawa ko sa kanya pero alam ko naman na alam ng tatlo ang mga ginagawa nila. Wala kayo makukuhang sagot sa akin. Nangihinang sagot ito at saka ngumisi. Aba, gago to ah. Nakuha pang ngumisi? Ines na sabi ni Jeremy. Isang tanong na lang. Sinong nag-utos sa'yo na gawin yon? Kalmadong tanong ni Anthony. Wala. Nagmamatigas niya na kinapikit ko. Loko ka. Napipikon na ako. Tutuluyan ko na to. Ines pang sabi ni Jeremy at saka tinutok ang barel doon sa lalaki. Doon na ako humadlang sa kanila. Ako na lang kakausap. Mahinaan kong sabi kay Jeremy na kinababa ng baril niya. Mukha namang nagulat siya sa ginawa ko pero tumango rin siya. Lumapit ako doon sa lalaki. Diretso din siyang nakatingin sa akin. Sinong nag-utos sa'yo na gawin mo yon? Kalmado kong tanong. Who do you think? Nakangis na nitong tanong. Talaga namang maangas ang isang to. Ines na bulong ni Jeremy. Tinignan ko siya at tinanguan para kumalma. Hindi ko alam eh. Hindi ko kilala. Kaya't sana kung alam mo, sabihin mo. Pakiusap ko pa sa kanya. Hindi ka namin sasaktan pa. Gusto na namin ang sagot mula sa'yo. Dagdag ko. Patayin mo na lang ako. Matapang na utos ito na kinabuntong hininga ko. Hindi ka namin papatayin. Life is precious. Maraming gustong mabuhay sa mundo at alam ko na may rason ka kung bakit ayaw mo magsalita. All of us commits mistake for a reason. Kaya naniniwala ako na may rason ka. Litanya ko na kinatahimik niya.